Amen po. Purihin po ang Panginoon. Amen. Happy Mother's Day po sa mga nanay. Hallelujah. Tayo po tumayo muli, mga kapatid. Minsan pa nga po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Yung pinakamainam na palakpak para sa Panginoon. Sige po, yung pinakamainam. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dalangin namin, Panginoon, ang banal mong Espiritu, siyang kumilos, Panginoon, sa oras na ito. Ikaw ang mangusap. At aming sinasaway anumang uri ng gawa ni Satanas para hindi namin marinig at maunawaan ang salita mo, Panginoon. Sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Lord, dalangin namin, buksan mo ang aming mga spiritual na tenga, aming puso, Panginoon, pang maunawaan namin, Panginoon, ang iyong mensahe sa araw na ito. Salamat po. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo po ang pagsamba. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen, 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 amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Sabihin niyo po sa katabi mo, huwag ka maingay. Makikinig ako. Amen. Pwede po ba i-focus natin yung ating isip? Ating tenga sa ating pakikinig. Amen. Amen. Kung mayroon po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Kawikaan, chapter 31, verse 28. Ang sabi po diyan, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Hallelujah! Pinagpara po ng Panginoon ang pagbasa ng kanyang mga salita. Ito po ay may pamagat ang puso ng isang ina. Taas nga po ang kamay ng mga nanay. Amen. Amen. Espesyal ang araw na ito, mga kapatid. Araw ito ng mga nanay. Iba't iba ang uri ng nanay, mga kapatid. May nanay na nagtapon ng sanggol sa basurahan. Tama di po ba? May nanay na malupit, pero ilan lang sila. Ilan lang sila. Hindi para sa kanila ang mensaheng ito. Ito ay para sa mga nanay natin ngayon. Buhay man siya o patay, parangalan natin at gunitain mo ang nanay mo ngayong araw na ito. Tutuusin, hindi lang dapat sa araw na ito. Dapat araw-araw ginugunita natin ang ating mga ina. Kapatid, may nanay ka pa ba? O ang nanay natin nawala na sa daigdig na ito. Sabi ko nga po, gunitain natin, buhay man sila o patay na. Gunitain natin sila dahil kung hindi dahil sa mga nanay natin, mga kapatid, wala tayo sa mundong ibabaw na ito. Kapatid, pasalamat ka sa Panginoon dahil hindi ka kabilang sa mga sanggol na itinapon sa anal at basurahan. Amen? Kung katabi mo ang nanay mo, ma-appreciate mo si nanay mo dahil hindi ka tinapon sa basurahan. Siyam na buwan kang iningatan sa tiyan. Sa tiyan niya, ang hirap-hirap nun. Sumusuka. Di po ba? Hindi malaman kung anong kakainin. Yung si nanay. At nung lumabas ka, kapatid, iningatan ka ni nanay. Iningatan tayo ni nanay. Amen? So, karapat-dapat lamang na gunitain natin ang ating mga nanay. Kaya special itong araw na ito. Ito'y para sa inyo, mga nanay. Para po ito sa inyo. Espesyal ang araw na ito, kaya dapat natin alalahanin. Alalahanin natin ang puso ng bawat nanay. Bawat nanay natin, alalahanin natin. Mga kapatid, ngayon ay Mother's Day. Tingnan natin ang Bible kung paano dinisenyo ng Diyos ang puso ng isang ina. Dinisenyo ba ng Diyos ang puso ng isang ina? Amen. Ang puso, una, ang puso ng nanay ay nagmamahal ng walang kondisyon.
Tama po ba? Ang puso ng nanay ay nagmamahal siya ng walang kondisyon. Dinisenyo yan ng Diyos. Dinisenyo ng Diyos sa puso ng isang ina. Ang puso ng isang ina ay tulad ng pag-ibig ng Diyos. Dinisenyo ng Diyos. Tulad daw ng pag-ibig ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah 66:13, aaliwin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa anyang anak. Mga kapatid, ginamit na example ng Diyos ang puso ng isang nanay para ipaliwanag sa atin ang puso at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ginamit na example ang puso ng isang nanay. Para ano daw? Para ipakita, ipaliwanag sa atin kung ano ang puso ng Diyos sa atin. Bakit? Bakit? Kasi walang pag-ibig sa lupa na mas malapit sa unconditional love ng isang ina. Amen? Di ba ang Diyos, ang kanyang pag-ibig, unconditional? Ginamit niya ang puso ng isang ina. Dahil sa daigdig na ito, pinakamalapit yung pag-ibig ng isang nanay, unconditional. Tama po ba yun? Unconditional. Si nanay, kakainin na lang, ibibigay pa sa anak. Sino dito yung kakainin na lang, ibibigay pa niya sa anak niya? O, kita nyo, amen? Nakaka-relate lahat, di po ba? Totoo po yun. Kakainin na lamang, binibigay pa niya. Unconditional. Hindi niya sinasabing akin to eh. Kumain ka na, anak eh. Pag nakita niya na kailangan pa ng anak, ibinibigay. Kasi unconditional yung kanyang pag-ibig. Pero mga kapatid, higit pa din ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang nanay nagmamahal unconditional, iba pa rin ang pag-ibig ng Diyos. Kung ang ama, ang sabi ng Panginoon, kung kayong mga ama, no? Kung kayong mga ama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong anak, ginamit ng Panginoon doon, no? Ay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, ako pakayaan, sabi ng Panginoon. Kung may mga ibon sa parang pinakakain ko eh. Kayo pa kaya hindi ko pakainin. Sabi ko kanina, kung ang nanay, unconditional yung kanyang love, kakainin na lang, bibigay pa. Ang Diyos, ang sabi, ginawa niya example, pamasdan yung mga ibon, hindi naman sila nagtatanim, pero pinakakain ko, kayo pa. Amen? Pinakakain tayo ng Panginoon. Yun ay pagpapakita ng unconditional love ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ang nanay, halos madurog ang puso kapag napapariwara ang kanyang anak. Sino dito napariwara ang kanyang anak? Halos madurog ang puso. Di po ba? Ang Diyos nadudurog din, mga kapatid. Nadudurog din ang puso, nasasaktan kapag tayo napapariwara. Sabi ko nga kung mayroong dito sa lupa na maiaalin tulad, na malapit sa puso ng Diyos, yung puso yun ng nanay. Na ang nanay, kapag ka ang anak niya napapariwara, napapasama, ang sakit-sakit ng loob niya. Tama po ba yun? Meron ba ditong nanay na napariwara yung kanyang anak, tontuwa siya? Ay, salamat. Napakawalang yan ng anak ko. Meron bang ganun? Oo, umiiyak ang nanay. Umiiyak, nasasaktan. Ano nangyari sa anak ko? Bakit siya nagkaganon? Ginawa ko naman ang lahat. Pinalaki ko siya ng maayos. Pinangaralan ko. Pero bakit siya nagkaganon? Nadudurog ang puso ni nanay. Kapatid, kung ang nanay nadudurog ang puso, ganun din ang Diyos. Kapag tayo napapariwara at lumalayo sa ating Panginoon, ang Diyos nasasaktan. Nadudurog ang puso ng ating Panginoon. Ang nanay, lagi tayo sa kanyang isipan, mga kapatid. Sino dito? Minsan nahiwalay lang ng isang araw yung kanyang nanay, yung kanyang anak. Miss na niya. Gusto na niya agad, o kaya may trabaho siya, gusto na niya agad umuwi. Gusto na niyang mahagkan yung kanyang anak. Ganun ang nanay. Tama po ba? Ganun ang nanay.
Gusto niya nakikita agad ang kanyang mga anak. Katunayan, kapag bagong silang ng sanggol, alam ng nanay kapag nagugutom na. Tama po ba? Pag nagugutom na ang bata. Kapag tumulo sa dibdib yung gatas, naku, nagugutom na ang aking anak. Hindi na alam ng iba yan ngayon. Pero alam ng mga nanay na noon. Tama? Pag tumulo na yung gatas sa kanyang dibdib, sasabihin, gutom na ang aking anak. Nagmamadali yan. Nagmamadali. Yan si nanay. Lagi sa isipan ang kanyang mga anak. Pero alam niyo mga kapatid, wala pa ring hihigit sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kung ang nanay lagi sa isipan ng kanyang mga anak, higit ang Diyos, lagi tayo sa isipan ng Diyos, mga kapatid. Ano ang sabi ng Isaiah 49:15? Malilimutan ba ng ina ang kanyang pasusuhing anak? Hindi. Amen? Sabi doon, malilimutan ba ng ina ang kanyang pasusuhing anak? Hindi. Hindi kaya niya mahalin ang sanggol niyang iniluwal. Kung mayroon mang inang lumimot sa kanyang anak, ang sabi, di ba sabi ko kanina, hindi lahat ng nanay nag-aruga. Mayroon mga nanay nagtapon. Mayroon pa nga nanay nagbebenta ng sanggol eh. Pero hindi kayo yun. Amen? Pero tingnan ninyo, ang sabi ng Diyos, malilimutan ba ng ina ang kanyang pasusuhing anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na kanyang iniluwal? Kung mayroon man inang lumimot sa kanyang anak, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Sino nagsabi niyan? Ang Panginoon, ang Diyos. Hindi daw niya tayo malilimot kahit sandali. Kapatid, yan ang Diyos. Ang nanay natin dito sa daigdig, oo, may pagkakataon maaring makalimot, pero never ang Diyos. Hindi Kanya kalilimutan. Amen? Kapatid, damayin mo ang pag-ibig ng Diyos sa oras na ito. Kung yung nanay lilimot, ang sabi, pero hindi kita lilimutin. Hindi tayo kalilimutan ng ating Panginoon Diyos. Amen? Di ba ang sarap? Na mayroong isang Diyos na ang puso niya ay tulad ng puso at napakalapit sa puso ng nanay. Kaya ginawa niya example ang puso ng isang ina. Dahil ganon ang puso ng Diyos. Ang nanay hindi nakakalimot sa anak. Ang Diyos hindi rin makakalimot lalo sa kanyang mga lingkod at sa kanyang mga anak. Amen? Kaya para sabihin natin, nilimot tayo ng Diyos, hindi, kapatid, hindi kalilimutin ng Diyos kahit kailanman. Tayo ang lumilimot sa Diyos. Ulitin ko, ang tao ang lumilimot sa Diyos. Pero ang Diyos, kahit kailan, hindi tayo nilimot ng ating Panginoon. Sabi niya, mayroong bang ina na hindi umibig at nagmahal sa kanyang anak? Ngayon, kung malimutan man ng ina, ang kanyang anak na iniluwal, pero ako, hindi kita kalilimutan. Kapatid, damahin mo yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Panginoon Diyos, hindi kita malilimutan. Di ba, kanta yan? Ayoko na lang kumanta. At ang maganda doon, sabi niya, hindi ko kayo kalilimutan kahit sandali. Ibig sabihin noon, kapatid, minuto, segundo, laman ka ng isipan at puso ng Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! Amen! Pastor, nilimot ako ng Panginoon. Bakit? Ba't ka nilimot? Hanggang ngayon, hindi ako pinagagaling ng Panginoon. Bakit? Ang sukatan daw dahil hindi ka pinagagaling ng Panginoon sa iyong karamdaman. Hindi yan ang sukatan ng pag-ibig ng Diyos, kapatid. Basta kahit, tandaan mo to, meron akong kaibigan. Sabi niya sa akin, kasi kabilang siya doon sa ating Bible study, taga UK.
masagana ang buhay niya. Mula nang ipinanganak siya, sasabihin ko sa inyo po talaga, sabi rin niya, hindi ako nakaranas ng ganito. Masagana ang buhay ko. At nang makarating siya ng UK, lalong sumagana ang kanyang buhay. Mekaniko siya ng eroplano. Sagana ang buhay niya. Hindi niya problema ang pera. Pero sa sandaling ito, nung nakikinig siya ng Bible study, may mga nagpapatotoo, natutuwa siya sa inyong mga patotoo. Kailan sabi niya, pare, alam mo na sabi niya sa akin, pare, alam mo, yung mga problema nila, kapag narinig nila yung problema ko, magugulat sila sa mga problemang dumating sa akin. Bakit? Sabi niya, wala akong bahay ngayon. Kasi nawalan siya ng trabaho. Meron siyang maliit na bahay ngayon. Yung kanyang mga dala-dala, yung kanyang mga rep, itinapo na kasi hindi kakasya sa kinakuha niyang bahay. Wala akong kotse ngayon. Sabi niya, physically, hindi rin ako healthy. Ito yung, sabi niya, pare, kung yung gulong ng buhay, sabi nga niya, ito yung panahon na nasa ilalim ako. Pero alam niyo, sinabi niya, pero mabuti na lang, nakilala ko si Kristo. Amen? Sabi niya, pinaalala ng Diyos sa akin ang isang salita na kapag lagi naiisip ko nang magreklamo, lagi kong inaalala ang salita na yon. Sabi ko sa kanya, lalong higit mong alalahanin ang salita ng ating Panginoon at doon ka lalo titibay. Oo, pare. Alam niyo mga kapatid, hindi sukatan yung saganaan ng buhay para masabing hindi tayo nilimot ng Panginoon. Pag pinasasagana ka, ibig sabihin hindi ka nilimot ng Panginoon. Kapag ka nalulugi, ibig sabihin ba doon, nilimot ka ng Panginoon? Hindi ganun, kapatid. Nalugi man tayo, hindi nawawaglit sa mata ng ating Panginoon ang bawat isa sa atin. Lagi tayong inaalala ng ating Panginoon. Dahil iniibig tayo ng ating Panginoon. Hallelujah! Palakpakan niyo ang Panginoon. Yan ang pag-ibig, kapatid. No? Yung pag-ibig ni nanay, mga kapatid, yung pag-ibig ni nanay, anino lang yan. Anino lang yan ng mas malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Kapatid, pasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng ina na ang puso ay halos katulad ng puso ng Diyos. Sa mga kabataan, sino buhay ba nanay nyo? Magpasalamat, opo, kung buhay pa si nanay, magpasalamat tayo. At kung patay na rin, magpasalamat tayo. Bakit? Kasi binigyan tayo ng nanay na kung saan ang puso ni nanay ay katulad, kawangis ng puso ng Diyos. Hallelujah! Lalo kapag ang nanay ay mananampalataya ni Kristo. Amen! Lalo kapag mananampalataya ng ating Panginoon. Kapatid, sabi ko nga, ang pag-ibig ng nanay ay anino lamang ng mas malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya't magpasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ng ina, ng nanay, na ang puso ay halos tulad ng puso ng Diyos. Para sa mga nanay, kapag pagod na po ba ang mga nanay? Uy, hindi kayo pagod talaga. Kapag pagod na kayo, mga nanay, feeling mo, walang nakakita sa sakripisyo mo. Sino dito nagsasakripisyo ng mga nanay? Trabaho ka ng trabaho. Kapatid, kapag pagod ka na at feeling mo walang nakakita ng sakripisyo mo, isang bagay ang sisiguraduhin ko, nakikita ka ng Diyos. At yung pag-ibig mo yan, ay sumasalamin sa pag-ibig ng Diyos. Unconditional. Amen? Pagod ka na? Tila hindi na-appreciate ng anak mo yung ginagawa mo? Okay lang yan. Nakikita ka ng Diyos. At kailanman, hindi ka nawawaglit sa paningin ng ating Panginoon.
Praise the Lord nga ang mga nanay. Mag-praise the Lord nga ang mga nanay. Amen. Magala kayo. Dahil kahit hindi kayo na-appreciate ng mga anak ninyo, na-appreciate kayo ni Lord. Amen. Na-appreciate kayo ni Lord. Kapatid, pangalawa, ang puso ng nanay ay pusong nagdidisiplina at nagtuturo. Ano daw ang puso ng nanay? Ang puso ng nanay ay pusong nagdidisiplina at nagtuturo. Kapag nanay ka, magdidisiplina ka, magtuturo ka. Hindi pwedeng hindi, nanay ka eh. Amen? Ang nanay ang unang pastor ng anak, mga kapatid. Hindi si Pastor Romel. Hindi si Pastor Romel. Ang nanay ang unang pastor ng anak. Kawikaan 1:8, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama at huwag mong ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Ang nanay ang unang nagtuturo sa kanyang mga anak. Ang nanay ang unang pastor ng inyong mga anak. Paglabas pa lamang yan, tinuturuan nyo na. Nagtuturo na kayo ng magandang asal sa inyong mga anak. Tama po ba? Sino dito nagturo sa anak? Bata pa, ganito sabihin mo, tuturuan kita kung paano magmura. Sabihin mo, huwag na natin sabihin. Walang magtuturo sa anak. Nang magmura ka, nang manggulangya ka. Ang nanay ang unang nagtuturo sa anak ng mabuting asal, ng mabuting salita. Kaya ang nanay ang unang pastor sa tahanan. Pasensya muna sa mga tatay, araw ng mga nanay ngayon. Amen? Sabi mo kung nanay ka, sabi mo, pastor ako ng anak ko. Sige po, sabihin nyo, pastor ako ng anak ko. Kayo mga kapatid, kayo unang magtuturo sa inyong mga anak. Kayong mga nanay, kayo magtuturo sa kanila ng tamang asal, ng magandang disiplina. Nagdidisiplina ang nanay. Namamalo ang nanay. Ang pamilya, mga kapatid, ang unang paaralan na itinatag ng Diyos. Di ba? Ang ganda ng ginawa ng Diyos. Ang pamilya daw ang unang paaralan na itinatag ng Diyos. Bago pa magkaroon ng school, ng church, ang nanay at ang tatay na ang unang teacher at pastor na ibinigay ng Diyos sa atin. Ano daw sabi? Bago pa magkaroon ng church, ng school, ang nanay at ang tatay na ang unang teacher at ang unang pastor. Na ibinigay ng Diyos sa atin, sa ating tayong mga anak. Ang karunungan, hindi nagsisimula sa kolehiyo, mga kapatid. Hindi nagsisimula sa pagiging kolehiyo ang karunungan. Nagsisimula ito sa bahay. Ang tunay na karunungan nagsisimula sa bahay. Nagsisimula sa hapagkainan. Sino dito habang kumakain, nagtuturo sa anak? Sino dito? Sabay-sabay ba bang kumakain? O kanya-kanya ng kain? Kami, tanda ko, ang nanay ko, ayaw na ayaw niyang hindi kami sabay-sabay kakain. Sabay-sabay. At hihintayin. Hihintayin. Kapag wala pa, kailangan hintayin. Sabay-sabay kakain. At kapag kumakain na, doon nagtuturo ang mami ko. Doon nagtuturo ang daddy ko. Sabi ko, ano ba naman to? Kakain, may sermon. Sino dito ng mga anak? Na habang kumakain, sinesermonan. Disenyo yan. Ang hapagkainan ay lugar din ng pagtuturo. Kasi doon mo natitipon yung iyong mga anak. Ngayon, hindi na eh.
Pero balik natin. Mga nanay, ibalik ninyo yung panahon na kung saan kumakain, doon nyo tinuturuan ng inyong mga anak. Amen. Sabi ko nga, ang karunungan hindi nagsisimula sa pagiging koleyo mo o nakapasok ka na sa koleyo, nagsisimula ito sa bahay. Ang pagkainan, no? Yan ay lugar, panahon ng pagtuturuan. Sa pagdidisiplina ng tatay at sa paalala daw ng nanay. Dalawang klase ang tinig, mga kapatid, na kailangan ng mga anak. Ulitin ko mga nanay, dalawang klase ang tinig na kailangan ng anak. Una, ang turo ng iyong ama. Sa Hebrew, ang tawag po diyan musar. No? Yung salita ng mga yung Hebreo ng mga Hudyo. Ang tawag diyan musar. Disiplina, ibig sabihin po noon. Yung tinig ng ama, disiplina at pagtutuwid, musar. No, ang tawag doon, musar. Yung aral ng iyong ina, sa Hebrew, ang tawag doon, Torah. No? Ano daw yung sa tatay? Musar. Sa nanay, Torah. Ano yung Torah? Yun ay instruction and direction. Instruction, yung nanay pala, pag nagtuturo, instruction. At ito yung landas na gagawin mo, anak. Direksyon. Nakuha niyo po? Kaya tatay, ang tinig niya, disiplina, musar. Disiplina at pagtutuwid, tinig ni tatay. Yung pagtuturo ni nanay, Torah. Instruction, anak, ito gagawin mo. Anak, paglaki mo, ganito gagawin mo. Anak, huwag kang lalaking ganito. Anak, huwag mo silang gagayahin. Anak, mahal kita, anak. Instruction. At pagtuturo ng direksyon. Yan ang pag-ibig ni nanay. Yan ang tinig ng nanay. So, kailangan yung dalawa na yon, mga kapatid. No? Kailangan yon. Batas na may pag-ibig. Kailangan mo ito pareho. Kapatid, ano daw? Batas na mayroon pag-ibig, kailangan natin ito pareho. Ang disiplina na walang pag-ibig ay malupit. Ano daw? Ang disiplina na walang pag-ibig ay magbubunga ng pagiging malupit. Disiplina ka ng disiplina, pinapalo mo, pero walang lakip ng pag-ibig, nagbubunga yan ng pagiging malupit. Ang pag-ibig naman na walang disiplina, ayaw mong pagalitan, ayaw mong ituwid, ayaw mong magdisiplina dahil mahal mo, iiyak yung anak mo. Kapatid, ang tawag po dyan, disiplina. Sabi, ang pag-ibig naman na walang disiplina ang sisira sa ating mga pagkatao. Kung walang pag-ibig, kapatid, nagdidisiplina ka, ang bunga niyan, pagiging malupit. Ang pag-ibig naman na walang disiplina ang sisira ng ating mga pagkatao. Kaya pareho ang design ng Diyos. Perpekto ang disenyo ng Diyos. Ano daw ang disenyo ng Diyos? Perpekto. Perpekto ang design ng Diyos. Nanay plus tatay, ano ang equals? Equals balancing buhay. Amen? Nanay plus tatay. Nanay, direksyon. Tatay, disiplina. Equals, ano ang bunga sa mga anak? Balancing buhay. Matinong tao, matinong bata. Amen? Pangatlo, malapit na tayong matapos. Ito yung laging inihintay ng marami. Yung pangatlo. At kapag yung sinabi na yung konklusyon, pero hindi nyo alam yung konklusyon, yun yung pinakamahaba. Pangatlo, ang puso ng ina ay pusong dapat igalang at pasalamatan, mga kapatid, pagpaparangal. Ano sabi? Ang puso ng ina ay pusong dapat igalang at pasalamatan.
Hindi yan suggestion. Yan ay utos. Kapatid, hindi yan mungkahi na igalang mo. Igalang mo si nanay. Irespeto mo si nanay. Hindi yan hindi yan instruction, hindi yan suggestion. Hindi yan mungkahi. Kundi yan ay utos mismo ng Diyos. Amen? Ang sabi ng Exodus 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Anong sabi? Bastusin? Bastusin mo si nanay? Bastusin mo si tatay? Pagwikaan mo si nanay? Salitaan mo si tatay? Ayun ang problema ngayon eh. Kapag mga anak, kumikita na kung pagsalitaan na ang anak, ay ang nanay at ang tatay. Wala kang karapatang pagsalitaan ang nanay mo at ang tatay mo. Bakit? Lumalabag ka sa utos ng Diyos. Sino dito, mga anak, gustong humaba ang buhay? Mga anak, gusto nyo bang humaba ang buhay nyo? Sa utos ng Diyos, pansinin nyo, yan lang ang may kalakip na pangako. Sasagana, hahaba ang buhay mo dito sa lupa. Bakit? Kasi binibigyan mong pagpapahalaga ang nanay mo. Nirirespeto mo ang tatay mo. Dawit na natin si tatay. Balansing buhay. Wala ang karapatan pagwikaan ng iyong nanay. Kaya sabi ko kanina, ito problema ng lipunan ngayon. Kapag kumikita na ang anak, at si nanay wala nang kinikita, tila pasansaan niya, pinagwiwikaan na ang nanay at ang tatay. Kapatid, nanay mo yan, tatay mo yan. Amen? Nakapanood nga ako ng isang pelikula. Sabi nung anak, sinipa, natutulog yung tatay. Ginanon. Dad, wake up. Wake up. Sabi ni Mami, mag-almusal ka na daw. Kailangan mo daw mag-almusal kahit wala kang trabaho. Tinuruan yung bata. Hey, Dad, wake up! Sinipa yung tatay niya. Sabi ni Mami, tinuturuan. Pero minsan kahit hindi turuan, talamak. Talamak ngayon ang bastusan. Kung hindi mananampalataya, okay lang. Ayaw pag mananampalataya ka. Tapos babastusin mo nanay mo, babastusin mo tatay mo. Pagwiwikaan mo nanay mo. Kapatid, nire-respeto ang nanay at ang tatay. Hindi porkit kumikita ka na, binabaliwala mo ang nanay mo at ang tatay mo. Tatay mo yan, nanay mo pa rin yan. No amen o amen? Yun, binaliktad ko eh. Nanay mo pa rin yan. Ang sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang buhay mo. Gusto mong humaba ang buhay? Igalang mo. Igalang mo si nanay. Igalang mo si tatay. Tandaan ko nun. Sabi ng mami ko sa akin, ba't ka palaging pagka nagsasalita ka, pasigaw? Hindi mo ba pwedeng babahain yung boses mo? Kasi pag nagsalita po ako, laging parang pasigaw, lagi ako parang galit. Eto na ako, mami, eto na ako. Huwag mo akong baguhin, mami, eto ako, eto. Hindi pala. Hindi. Nababago pala. Nababago pala. Pwede pala nating bawasan, tanggalin. Amen? Mga anak, kailan ka iyak? Pag wala na? Pasensya na.
Panahon niya yun ng konsensyahan. Kailan tayo iyak? Pag wala na? Kailan mo pararangalan? Pag nakasuot na ng magandang damit? Nakahiga? Doon mo pararangalan? O ito yung panahon ng pagpaparangal? Hanggat buhay. Mga anak, kung buhay pa ang inyong mga nanay at inyong mga tatay, ito ang panahon ng pagtutuwid. Kung sa tingin mo, kailangan nila ng respeto, irespeto mo sila. Ang mga nanay, pag matanda, makulit na talaga. Kumukulit. At tandaan ninyong mga anak, magiging matanda din kayo. Hindi kayo habang buhay na bata. Dadating ang panahon, magiging makulit din kayo. Amen? At unawain natin, kung makulit na sila, kung makulit na si pastor, matanda na eh. Paulit-ulit eh. Minsan, nung kumikita si nanay at si tatay, yung salita niya, may dating. May dating, may bigat. Yun, may power. Pag hindi na kumikita, wala na. Wala nang power. Yan ang problema sa iba. Wag! Ang Diyos, pinahalagaan niya ang nanay at ang tatay. Diyos yun. Pinahalagaan niya, kaya't may kalakip na pangako. Kung gusto mong umaba ang buhay mo dito sa lupa, igalang mo, irespeto mo ang iyong ama at ang iyong ina. Mahirap bang irespeto? Mahirap ba? Kapatid, balik mo. Ibalik mo sa isipan mo. Nung panahong maliit ka, nung madapa ka, sino unang tumatakbo? Nung inaaway ka ng kaklase mo, sino nakikipag-away? Si nanay, si tatay. Balik mo. Balik natin sa isipan natin. Minsan binabalik ko sa isipan ko kung paanong yung mami ko ayaw niya akong painumin ng soft drinks. Ang tingin ko malupit. Yung iba bumibili ng soft drinks, nakakainom ng soft drinks. Eh may tindahan kami. Ang gagawin ko, bago ko isalin sa plastic, aalugin namin. Matitira yung bula. Nakakaipon kami ng soft drinks. Ayaw niya kasi kami painumin ng soft drinks. May pengi isang pop cola. Huwag kayong iinom. Masama. Masama. Inaalala ko rin. Si 50 centimos ang baong ko. La konsolasyon. Naiingit ako. Naiingit ako sa mga kaklase ko na pumupunta sa palitan ng pera, chips, para bumili sa kantin. Gusto ko rin bumili ng kantin. Gusto ko rin yun, mami. Anak, kung ano pinababaon ko sa'yo, kainin mo. Kainin mo. May tinuturo pala si nanay. Masiyahan ka kung anong meron ka. Naalala ko lang. Alam nyo, habang ginagawa ko mensaheng to, sabi ko nga, napaka-emosyonal, lumutulo na luha ko. Kasi naalala ko, panahon ng pagpaparangal. Patay na mami ko eh. Kaya lang, isang bagay ang aking ginawa, ang aming ginawa magkapatid. Noong ang mami na aratay, inalagaan namin. Inalagaan namin. At naniniwala ako, marami sa inyo, inalagaan ninyo ang inyong mga nanay, ang inyong mga tatay. Kapatid, may kalakip na pangako sa Diyos. Hahaba sa sagana ang iyong buhay sa daigdig na ito. Hallelujah! Purihin niyo ang Panginoon. Hallelujah!
Yan, kapag ka ginagalang mo, nirerespeto mo ang iyong magulang. Yan, kapatid, ang sikreto. Yan yung ebidensya. Kapag gumanong ka sa bulsa mo, may nauhugot ka. Pinagpapala ka ng Diyos kasi nga napakabuti mong anak. Amen? Kaya may nauhugot ka kasi ang buti mong anak. Sino dito ang mga anak na mabuti? Oh, lahat tayo mabuti. Praise the Lord. Sabi ko nga, pansinin natin, ito lang ang utos na may kasamang pangako, hahaba ang buhay mo. Ang sabi ng Efeso 6:2-3, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako, upang ikabuti mo at mabuhay ka ng matagal sa lupa. Paano mo igagalang ang iyong ina? Yun yung tanong. Paano mo gagalang ang iyong ina? Kapatid, igalang mo siya sa salita. Ano daw? Igalang mo siya sa salita. Kawikaan 23:22. Painggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay. Huwag mong hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Sa salita, huwag mong hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Matanda ka ni. Amoy lupa ka ni. Bastos na anak. Amen? Kapag sinasabi mo sa nanay mo, matanda ka na, amoy lupa ka na, pumunta ka sa arawan, kahit bata ka, tingnan mo, amuyin mo, kung ano amoy mo, amoy alimuong ka. Pagpapakita na ikaw din ay lupa. Bagong ligo ka, maligo ka, kuskusin mo lahat ng libag mo. Pagkatapos mong maligo, kuskusin mo yung balat mo. May lalabas pa rin ano dyan. Libag at sinuri yan. Kasama niyan, ang sabi ng sinuri, lupa. Kapatid, lupa ka rin. Huwag mo sasabihin sa matanda, matanda ka na, amoy lupa ka na. Wag. Igalang natin sila sa salita. Alam nyo bang napakasarap na mayroong matanda sa bahay? Tama? Masarap na may matanda sa bahay. Yung kapag Pasko, may pupuntahan ka, magmamano ka. O gusto nyo, mga anak, kayo na yung matanda. Kayo yung nakaupo sa kolong-kolong, kayo yung pagmamanuhan. Ano gusto nyo? Pero masarap yung may matanda. Masarap na mayroong matanda, mayroong senior citizen sa bahay. Kapag umupo ka sa kanyang tabi, full of wisdom. Pag nagtanong ka sa kanya, sinasabi niya yung kanyang mga karanasan. Ang sarap pakinggan. Ang daddy ko, sasabihin niya sa akin, Romel, ikot mo ako sa Avenida. Kasi ang tatay ko, buong buhay niya, City Hall ng Maynila. Nagdadaan siya sa Avenida. Ang sabi ng daddy ko, Romel, ipasyal mo ko. Saan kita papasyal? Gusto mo sa MOA? Ayaw ko sa MOA. Ayaw niya sa MOA. Alam niyo, saan niya? Ikot mo ko sa Avenida. Pag nakasakay na kami sa kotse at dadaan kami ng Avenida, iisa lang ang sasabihin niya, tuwing mamamasyal kami sa Avenida, yun at yun ang kanyang sinasabi. Etong building na to, ito yan. Etong building na ito, lugi na. Lugi na. Ganun pa siya. Tuntua siya. Masaya siya kapag nadadaan. Pero pagkausap ko siya, full of wisdom. Amen? Ay, hallelujah. Isang araw, nagkakalkal si Belia ng mga papeles. Sinahanap yung birth certificate ni Oli dahil mag-aaral na. Ako kasi mahilig magtabi. May naitabi. Sulat ng nanay ko sa akin. Birthday ko. Anak, Romel, happy birthday. Sana dumating yung panahon
na makita kita na ikaw ay isang ganap ng pastor. Nang isulat niya yon, hindi pa ako pastor. Kaya ang sabi niya, sana makita kita isang araw na ikaw ay isang ganap ng pastor. Hallelujah! Praise the Lord, sabi ko, nung mababasa ko to, sabi ko, Lord, salamat. Kasi namatay ang mami ko, nakita niya, pastor ako. Amen? Pero nung nabubuhay ang mami ko, pagkagaling ko ng church, bibag, dumpa. Lagi nakaupo. Ang lagi niyang tatanong, kamusta ang church? Ganon niya kamahal ang church. Kahit hindi siya kaanib ng bibag. Kahit hindi siya kaanib ng bibag. Gia po siya. Sasabihin niya sa akin, anak, kamusta ang church? Anak, kamusta ang mga kapatiran? Tapos may dala akong kape. May dala akong kape. Lagi ako nasa tabi ng nanay ko. Tuwing pagkatapos ng gawain, magkwekwentuhan kami patungkol sa bahay-sambahan. Anong naganap sa church? Nagbibigay sila ng mga salita. Romel, ganito ang gawin mo. Romel, sa iyong pagsesermon, lagi mong itataas si Jesus. Full of wisdom. Igalang si nanay at si tatay. Mga kapatid, namatay ang nanay ko. Hindi ko sasabihin sa sarili ko na may pagkukulang ka. Kasi nung nabubuhay ang nanay ko, natutunan ko ng igalang ang nanay at tatay ko. O hindi tayo perpekto, nakapagsasalita tayo kasi ang kulit nila. Di po ba? Paulit-ulit, pero natutunan ko ng igalang ang nanay at tatay ko. Ang kapatid, may nanay ka. Igalang natin sa salita. Honor! I-honor mo. I-honor mo si nanay. Igalang natin siya. Huwag mo siyang sisigawan. Huwag mo siyang babastusin. Ano sabi? Huwag mong sisigawan at huwag mong babastusin. Paano natin igagalang si nanay? Sa gawa. Sa salita. Sa gawa. Ang sabi ng iyon ng Timoteo 5:4, Subalit, kung ang isang byuda ay may mga anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob sapagkat ito ang nakalulugod sa Diyos. Kapag nabiyuda, kung may pamilya pa, kasi noon, kapag byuda sa early church, kailangan ang church ang gagawa, ang church ang magpapakain sa mga byuda. Ang sabi, kapag mayroon pang anak, kapag mayroon pang apo, hayaan sila. Sila ang kumalinga. Tingnan nyo ang church, itinuturo, kayo muna ng mga anak, kayo muna ng mga apo, ang kumalinga sa mga matanda. Tinuturuan tayo, gumawa. Matanda na si nanay, matanda na si tatay, ipasa na natin sa church. Hindi. Kung ikaw, buhay pa anak, kung ikaw ay apo, ikaw ang gagawa, ikaw ang kakalinga, ikaw ang magpapakain sa matanda. Amen! Tinuturuan tayo, rumispeto sa salita, sa gawa. Amen? Honor natin. Alagaan. Alagaan ang magulang. Lalo na kapag matanda na. Alagaan. Kapatid, mga anak, huwag kang papasan o pabigat. Amen? Huwag kang papasan o pabigat. Ikaw ang pumasan ng bigat. Kung may trabaho ka na, ikaw ang pumasan. Ako naman. Ito naman ang pagkakataon para ibalik natin. Amen? Noon sila nagbibigay ng baon.
Noon sila nagbibigay ng kalinga. Ngayon, ikaw naman, pagkakataon mo na ito. Kung naghahanap buhay ka, kumikita ka, ito na pagkakataon. Ikaw naman ang magbigay. Romel, kung ang baon mo noon, 50 centavos, bigyan mong piso. Ibig sabihin, dagdagan mo. Ikaw naman. Tayo naman. Amen? Tayo naman. Huwag tayong pabigat. Huwag tayong papasan. Tayo ang pumasan ng bigat. Ipakita natin ang ating pagmamahal sa pamamagitan ng ating mga gawa. Ang sarap na nakikita na iniibig yung nanay. Kanina, maagang maaga, hila-hila ng Ate Candy yung kanyang nanay. Hila-hila. Huwag niyo pong alisin yun. Nakikita po ng Diyos yun. Kung may pagkakataon, dali natin, kahit mga senior na, dali natin sila sa church dahil mahalaga sila sa Diyos. Amen? Kung ang mga bata mahalaga sa Diyos, mahalaga ang mga matatanda sa Diyos. Kaya igalang po natin ang ating mga matatanda. Ipakita natin sa gawa. Pangatlo, pasasalamat. Pasasalamat. Kawikaan 31:28, iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Mga kapatid, sa inyo na mga anak, kailan mo huling niyakap si mama, si mami, si madir, si ina? Kailan mo huling niyakap? Kailan mo huling niyakap? Kailan nating huling niyakap ang ating mga magulang? Kapatid, kung buhay pa ang mama mo, tumawag ka. Kung wala dito ang mama mo, wala dito ang mama mo, ang mami mo, wala dito ang nanay mo, tumawag ka. Mag-chat ka. Chat mo siya. Happy Mother's Day. Ma, pa. Hindi pala pa. Ma, Happy Mother's Day. I love you. Kung katabi mo ang nanay mo, yakapin mo. Sino dito katabi ang nanay niya ngayon? Sino? Ba't ka mahihiya? Mga anak, sino ang anak? Sino dito yung anak? Nandito ang nanay. Sino? Taas ang kamay. Yakapin nyo. Naiingkit ako sa inyo. Naiingkit kami ni Paring Arlan sa inyo. Hindi na namin mahag yung mami namin. Sige po, hindi ito inuutos. Yakapin mo. Yakapin mo. Dadating ang panahon, wala na kayong yayakapin. Ayoko mag-cry. Masisira ang pagpapogi ko. Pero tumutulo ang luha ko. Miss na miss ko nanay ko. Hindi lang pag-araw ng mga ina. Hintayin natin ganito. Alam niyo, miss na miss namin nanay namin. Pwede nga lang yakapin, di ba? Payakap na. Buti na lang ang dami kong nanay sa church.
Yun na isang bagay na umaliw sa akin nung namatay ang nanay ko. Ang dami kong nanay sa church. Kaya hindi ko sila tunay na nanay. Meron akong nanay. Gusto ko mayakap. Ba't ang dami nyo nagsisingahan? Hindi ako makasinga. Kapatid, ito yung panahon. Yakapin mo. Padama mo. Hindi pagpatay na. Yakapin mo. Sa inyo mga anak, kailan mo huling niyakap si mama, si mami, si ina? Kung buhay pa. Kung buhay pa. Tumawag ka. Kung katabi mo, yakapin mo. Kung patay na, parangalan mo sila. Ikwento mo sila sa iba. Ikwento natin. Kung patay na ang ating mga nanay, parangalan natin sila, ikwento natin sa ating mga kaibigan kung paanong naging napakabuti ng nanay natin sa atin. Yan ay pagpaparangal kahit patay na. Ikwento natin kung paanong napakabuti ng nanay natin sa atin. Salamat po, naging napakabuti niyo sa akin. Hindi pagpatay, kundi hanggat buhay. Para sa mga nanay, Kawikaan 31:30. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Taas ang kamay ng mga nanay na narito. Sabi, mandaraya ang pang-akit at kumukupas. Kumukupas ang ganda. Ang ganda mo dati. Kukupas yan. Ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Kapatid, di po ba sinusunod nyo si Yahweh, ang Diyos? Hayaan niyong parangalan kayo. Parangalan kayo. Hindi mo kailangan maging perpektong nanay. Mga nanay, hindi mo kailangan maging perpektong nanay. Kailangan mo lang maging praying nanay. Laging nananalangin na nanay. Ituro si Jesus sa mga anak mo. Yan ang legacy. Yan ang legacy na hindi kailanman mabubura sa iyong mga anak. Ang ituro kung sino ang ating Panginoon Diyos. Amen? Kapatid, itong araw na ito ay araw ng mga nanay. Parangalan natin sila. Ang puso nila ay tulad ng puso ng ating Panginoon Diyos. Kapatid, buhay pa si nanay, yakapin mo. Parangalan mo. Galang mo. Pakita mo sa pamamagitan ng salita, sa pamamagitan ng gawa, ang iyong pag-ibig sa iyong nanay. At kapag ginawa mo yan, kapatid, may pangako ang Diyos sa iyo. Hahaba, sasagana ang iyong buhay habang ikaw ay nasa daigdig na ito. Tayo po tumayo. Hallelujah. God, salamat po. Ang puso mo ay parang nanay. Nagmamahal. Unconditional. Hindi naghahanap ng kapalit. Salamat po, mayroon kaming Diyos na tulad mo. Mapagmahal. At dahil mapagmahal kang Diyos, binigay mo ang iyong bugtong na anak. Si Jesus. Panginoong Hesus, dahil mapagmahal ka,
inalay mo ang iyong katawan. Salamat po.